Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Real KJB Believers. We are now here tonight at tayo po ay magdi-discuss ng isang topic lamang po. Still in connection po sa ating pong dinedebunk na teaching na did Jesus Christ suffered or burn in hell? At ito po ay very controversial topic. No? Kasi nga po, dumating na doon sa point na may mga tagasunod at nakikinig. Hindi lamang nakikinig, tinuturo na po ito. No? And as I've told you, kailangan po nating magbigay ng ating sariling side para sa ganun po ay makita naman natin kung ito pong ang turong ito ay talagang umiiral na aral sa Bible. No? At ang titingnan po natin ngayon yung word na atonement, sapagkat po, doon po kasi bumabagsak lahat yan, no? Either sa apoy ba o sa dugo, no? Kasi nga po, since ang teaching po nila ay hindi pa tapos, no? Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, hindi pa enough, no? Kailangan pa siyang pumunta sa impyerno at masunog upang doon po pagbayaran ang ating mga kasalanan, no? So, ibig sabihin po noon, ang magiging atonement according to their teaching is the fire, no? Yung apoy ng impyerno ang siyang magiging final atonement, no? Yun ang magre-reconcile sa tao, yung ginawa ni Kristo na pumunta sa impyerno at masunog doon ang kanyang kaluluwa. Yun ang magiging reconciliatory act. All right? So titingnan po natin yung pagtuturo ng Bible tungkol sa dugo, sapagkat we stand and we believe that without the shedding of the blood there is no remission, no? At yung pong ating pong tinatayuan, it is through the blood, not through the fire, ang final atonement. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, ay naasahan ko lamang po na lahat po ay manatili, no? Na makinig. At tayo po ay pangunahan sa panalangin ng ating kasama dito. Walang iba po kundi si Pastor John Villanueva. Okay. So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoong Diyos, kami po muli, Panginoon, ay papasalamat at magsusumamo sa oras pong ito na kami, Panginoong Yes, Diyos. Lord. Patuloy, bigyan mo, Panginoon, ng karunungan sa amin pong pag-aaralan sa oras pong ito. Lalo na po, Diyos, aming pong tagapagturo, Pastor Jonathan. Gawad niyo po sa kanya, Panginoong Diyos, ang wisdom, Panginoon, kung paano po niya ituro, Panginoong Diyos, ang isang bagay na mahalaga, Panginoon. Amen. Na dapat po naming malaman o mapag-aralan sa oras po ito. Kaya po, Diyos, yatid mo ito sa lahat ng sumusubaybay at taga-subaybay, Panginoong Diyos, sa programa po ito. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. All right, so in the Bible, you can see the word atonement. No? Atonement. Okay? Atonement. 70 times 70 verses sa whole Bible, no? 70 verses. Makikita yung word na atonement, no? Sa 70 verses na yan, isa lang po ang nag-appear sa New Testament. That is in Romans chapter 5 verse number 11. Okay, so one time lang po yan. And the 69 ay sa Old Testament. So 70, no? Parang maliwanag na ito ay perfect number. Kasi nga, 10 times 7 is 70. Alright? So now, atonement at one man. Okay? So ang meaning ng atonement, basically, it is reconcile. This is actually forgiveness, remission of sin. So it leads to reconciliation, no? Reconciliation. It leads to reconciliation. Kaya nga at one, no? Yung two disputing parties will be mend, no? Together because of forgiveness. So may dalawang disagreeing party, no? Or disputing party o opposite party, and because of one reconciliatory fact or factor, okay? Nag-join yung dalawa. And we are joined to God by the blood.
It's all by the blood. So yung reconciliation is through the death of Jesus Christ. Kaya nga ang atonement ay na-receive natin sapagkat somebody died for our sins. Somebody sacrificed for our sins. Okay? Kaya yun ang atonement. So we cannot have reconciliation with God without the atonement. Okay? So yung atonement po, mga kapatid, yun yung factor na nag-med sa atin. Yung Diyos at saka yung tao, yung Diyos kasi holy, separated by sin. Okay? Yung God is holy and man is a sinner, so we are separated by sin. So wala po talagang pwedeng mamamagitan sa atin kung hindi po yung Diyos din na naging tao, no? At yan ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Okay? So ang issue lang kasi po ngayon, they say that Jesus Christ went to hell and burned there and suffered there, at doon siya nagbayad ng ating mga kasalanan because the wages of sin is death. So sabi nila, yung death na yun ay second death, at yung second death na yun, yun ang naranasan ni Christ. Yun ang payment ng ating kasalanan. Okay? So let's check the Bible. Tignan mo natin po yung word na atonement, and then we will see kung ano po ang magiging conclusion nito. Okay? You go to Leviticus 17:11. Okay, magsimula po tayo sa Leviticus 17:11. So under the law, ang binabanggit po ay yung blood, no? Ang atonement will come from the blood. According to the law, Leviticus, it will come from the blood. Okay? As well as in Hebrews 9:22 kasi under the law pa rin yun no? Sige, Brad. Leviticus 17:11. Leviticus chapter 17, verse, Diyan, Alvin. Bukas mo ang aircon natin. verse 11, the Bible said, "For the life of the flesh is in the blood, Bay mo lang yan. Okay and lang. I have given it to you Open mo upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for the soul." Amen. So, clear sa Bible, okay, clear sa Bible, maliwanag sa Bible, that it is the blood that make atonement for our soul. It is the blood. Yung dugo ang siyang nagbibigay ng atonement para sa ating kaluluwa. No? So, the reason ba't sinabi ng Panginoon yun, because tayo po ay nagkasala sa Diyos. No? All men, all race. Because Adam sinned, and then, siyempre, through birth, yan, pinapanganak po ang tao, at nasa kanya na po yung sinful nature. Okay? Nasa kanya yung sinful nature. So, kailangan po ng atonement, no? Atonement through the blood. At sa Bible, okay, yung atonement, yung remission, okay, connected dyan mga yan no? Yung word atonement, reconciliation, remission, forgiveness, okay, ay connected sa atonement. Kaya nga sabi ng Hebrews 9:22, kung makikita natin, connected dyan sa Leviticus 17:11, pakibasa lang, Brad, Hebrews 9:22. Chapter 9, verse 22, "And almost all things are by the law, first with blood, and without shedding of blood." Brother Nick, pakialis mo yung libro ko dyan, baka yung mga libro na yan, bumagsak yan, tapos tayo, lahat ng mga yan mababasa. Okay, so the Bible said in Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no remission. No? Without the shedding of blood, there is no remission. So, kapag walang blood, no, walang remission of sin. So, doon lang po sa dalawang verse na yan, no, ay makita natin ang kasagutan po sa tanong natin, no, na kung sa apoy ba o sa dugo, doon lang sa dalawang verse na yan, makikita mo na, no, na yung dugo ang siyang magbibigay ng atonement. Wala kang makikita sa Bible na yung fire ang siyang magiging
atonement. Wala po, no? It's all through the blood. Yung dalawang verse na lang yan, mga kapatid, no? Magbibigay na sa atin ng kasagutan sa katanungang, sa apoy ba ang final atonement? O sa dugo, no? Now, let's check the Bible. Actually po, kung makita natin, meron po ang significance itong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa unang mga magulang natin. No? Actually, walang iba kundi si Adan at si Eva. In Genesis 3:21, kita po natin dyan sa Genesis 3:21, yan, sa verse number 21. Okay? So kung meron po kayong Bible, ay pwede po ninyong gamitin yan para makita nyo. At i-take note po ninyo itong mga ating pong mga binabanggit. Genesis chapter 3, verse 21. Unto Adam also, and to his wife, did the Lord God make coats of skins, Alright. and clothe them. Yan. So may covering na ginawa ang Diyos. No? To cover them, okay, tatandaan nyo po itong scene na ito or event na ito, no? Because mamaya makita natin kung gaano kahalaga ito, no? Because this time, kapatid, si Adam at saka si Eve, okay? They are spiritually dead, no? So what happened? Makita natin, kailangan nila ngayon ng sacrifice para sa kanila. Para saan? Para sa kanilang need of covering. So, yung covering ang kailangan nila, covering. So, man's need, yung unang-unang pinrovide ng Diyos after ng tao po'y nagkasala, ay walang iba kundi covering. Covering, no? At para mangyari po yung covering, something or somebody must die, no? And that is, of course, an animal. So, makita natin yung animal, ang siyang nag-sacrifice para sa covering ng tao. Okay? So, dito, siyempre, may namatay na hayop. Nag-shed ng blood. And this is important because this will be related to our subject. Because ang covering ng tao ngayon, mga kapatid, na kanyang ginagamit para siya ay maging katanggap-tanggap sa isip niya, katanggap-tanggap sa harap ng Diyos, no? Sa kanyang isip, ay yung kanyang righteousness, yung kanyang good works. Okay? So, ma-atone ba siya ng kanyang good works? Pagpunta ka sa Isaiah 64:6, binabanggit ng Bible, ang righteousness ng tao is like a filthy rags. No? So, pag nag-appear ang tao sa Diyos, and is going to use his own righteousness to cover him, makikita siya, mga kapatid, na makasalanan. So, importante po itong picture na ito because this pictures the imputation of God's righteousness. And if you're going to see this, no, kung magja-jump na tayo sa conclusion, kahit na hindi pa natin nakita yung mga verses, these pictures that without the shedding of blood, there will be no righteousness that can be imputed to a sinful man. Ito yung picture no. So, saan nagmula? Nagmula sa kamatayan. Nagmula sa pagsished ng blood. Nakuha nyo? So, doon ngayon, dito natin idudugto ngayon yung ating pag-aaral, no? Kung inyong makikita, ito yung explanation kung saan po binanggit sa Revelation 13:8. Revelation 13:8. Revelation chapter 13, verse 8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life, or the Lamb slain from the foundation of the world. Ayun. So you see the word
book of life of the Lamb. Pero meron kayo makita dyan, slain from the foundation of the world. Hindi siya slain before the foundation of the world. Slain from the foundation of the world. So, kailan nangyari yun, mga kapatid, na si Jesus Christ ay na-slain from the foundation of the world? Na-slain siya figuratively. No? Figuratively. Nag-start yan doon sa Garden of Eden. Figuratively, wala namang lamb na namatay na Jesus Christ doon sa foundation of the world. Kung hindi yung isang lamb, no, na sinabi dito, isang hayop na sinabi dito sa Genesis chapter 3, that we can also say, all right, that this is a lamb. Kasi nga, which prefigure the lamb that is coming to shed his blood for the remission of sin. Okay? Makilaksan mo nga ito. Okay. Alright, so nakukuha po natin yung idea, no? Masundan po natin. So, this is now the reason why Jesus Christ, okay, had a herald, no? At ang herald niya, okay, yung pinaka-end ng law, so nang binigay niyo po yung provision para sa kasalanan ng tao, it's through the blood. So yung pinaka-end ng law, actually ang pinaka-end ng law, makita nyo, the law and the prophets. Sino pinaka-end ng law ng propeta? Sino yung end ng law ng propeta? Sinabi ng Bible. So Luke 16:16. Okay? Yan. So Luke 16:16. So ang in-establish natin dito yung final atonement. Ano po? Okay. Marami tayong magbubuksang verses para matulungan tayo ng Bible para malaman natin saan ba yung final atonement. Okay? So we're still dealing in the Old Testament. Alright? In the Old Testament. Luke 16:16. Luke chapter 16, verse 16. The law and the prophets were until John. Since the time the kingdom of God is preached, and every man preset into it. Okay, the law and the prophets were until John. So makita natin yung law and the prophets. Ibig sabihin po, kapatid, kung makita natin, no, yung law, kasi yung law, marami kasi siyang mga ordinances marami siyang mga commandments. And one of that is animal sacrifices. Ito yung, okay, isa sa mga batas ng Diyos, animal sacrifices. Kasi nga, without this, wala silang atonement. Sinabi ng Bible yan no? Wala silang atonement. Leviticus 4, Leviticus 5, Numbers 15:28. Dapat dito, may priest. Okay? Alright? May priest, saka may animal sacrifices. Ito yung kailangan. Itong dalawang to, under the law. Pero pagdating dito, mga kapatid, yung sin, yung kumbaga parang camera, yung focus, pinokus kay John the Baptist. Biglang pinokus kay John the Baptist. And during this time, wala nang temple. Wala nang temple na kung saan po nagsasacrifice. May temple, okay? Ano na lang siya, establishment na lang siya. Pero wala na yung ordinances ng temple na kung saan po they are to bring, no? They are to bring blood sacrifices. Wala na sa panahon na ito. Okay? Bakit po, no? Because yung panahon na ang temple ay nakatayo, it's already a pagan temple. It's a pagan temple, no? Bagaman ito po ay may mga priests, pero tinayo na yun ni Herod. It's already a pagan temple, no? Ibig sabihin, wala na yan, no? Hindi na yan katanggap-tanggap sa Panginoon Diyos. Any sacrifices that they are doing during the time of the time of Christ, no? At nung dumating si John the Baptist, makita natin ito ay hindi na katanggap-tanggap sa Panginoon. That's the reason why God called the herald of Jesus Christ. Okay? That's why John the Baptist appeared.
Ang purpose nito ay upang ipakita na itong mga blood sacrifices na ito ng law, okay, at yung priest, ito ay hindi na ito magiging kailangan. Hindi na ito magiging kailangan pa. Sapagkat nung si Christ, si John the Baptist ay nagsabi, sa John 1:29, if you're going to read that, ang sabi niya, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Alright? So makita natin, okay, before the law, these are all prefigurement of Christ coming. No? Si Isaac, yung sa Passover lamb na nangyari sa Exodus chapter 12, yung inoffer ni Abel, the blood sacrifice. Okay? So lahat po yan ay prefigurement of crucifixion. But this time, mga kapatid, ito talagang ano to? Ito talagang in-institute ng Diyos ito para maging paraan para sila ay magkaroon ng remission ng kanilang kasalanan or forgiveness. Pero makikita natin, mga kapatid, these things will become obsolete. Sapagkat yung sigaw ni John the Baptist, hindi na niya binigyan ng halaga yung animal sacrifices nangyayari sa temple. No? Kung hindi, ang binigyan niya ng halaga, yung person. Yung person. Hindi na niya, kasi nga, may temple dito, may animal sacrifices. Actually, may priest, no? May high priest. Pero yung institution is already corrupt. Yung institution hindi nakatanggap-tanggap sa Panginoon Diyos. It is already pagan. Alright? Now, what happened? Nag-end na, sabi ng Bible, yung law and prophets. Nag-end na itong, itong operation na ito, nag-end na. Ibig sabihin, hindi na papansinin ng Diyos yun. Anyone who are observing something about what's in the Old Testament, hindi na papansinin ng Diyos yun. Because God is going to institute another thing. Kaya nga po, pumasok ang New Testament. Kaya nga sa Matthew 26, verse 26-28, sabi ni Christ, this is the blood of the New Testament. This is my blood of the New Testament. Kaya John the Baptist said in John 1:29, sabi niya, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. That will describe, alright, that the final Lamb, from the beginning of animal sacrifices in Eden, up to this time, no? Up to the time of John the Baptist, the final Lamb will be the Lord Jesus Christ. Kaya nga ginamit yung word na lamb, no? So itong lamb na ito, according to Revelation 3:18, slain before the foundation of the world. So ito talaga yung magiging final sacrifice, yung lamb. And what is the reason why Jesus Christ is the final lamb? Okay? Final lamb. Now, mahalaga po talagang binalik-balikan natin yung Old Testament sapagat ito ay prefigurement nung darating na final lamb. Alright? You go to the book of Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. Alright? Exodus chapter 12. Now, here, pinicture Jesus Christ as the Passover lamb. No? Pinicture siya dito. At ang purpose ng Passover dito, okay, Passover lamb, ay para sila ay ma-save sa judgment ng Diyos. And what happened, okay, during the time, okay, yung door ng bawat family, ng Jewish family, they have to have the blood. They have to have the blood. The blood is significant in that night because sabi ng Bible, when I see the blood, I will pass over you. And what kind of blood is this? You go to Exodus chapter 12, verse number 5. This is the blood that was placed on the two side posts and then doon sa taas ng door, no?
So you will see, it pictures the three crosses, no? Sige, Brad. Okay. Exodus chapter 12, verse Verse 7. number, meron kasi dito, maganda kasing pagkakasabi niya. Verse number 3. Nakalagay dito sa verse 3, Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month, they shall take to them every man Alam. a lamb, Mhm. according to the house of their fathers, a lamb. Mhm. Pag-aralan natin mga kapatid yung article na ginagamit dito, no? Alam. Verse number 4, And if the household be too little Dalam. for the lamb, Dalam. kita niyo? The lamb, hindi na a lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Verse 5. In verse number 5, Your your lamb shall be without blemish and without Oh, amen. blemish. A male of the first year, they shall take it out from the sheep, out of the goats. So this is the lamb. It is also a lamb, but it must be your lamb, no? So yung person ni Christ ang kailangan natin. He must be our lamb, no? Hindi lang siya yung lamb, hindi lang siya yung the lamb, kung hindi siya yung our lamb, no? So why? Because the blood that covers the family saved them, no? Kaya nga ang blood, mga kapatid, is a covering. Covering siya. The purpose of the blood is covering. Kaya nga may atonement eh, no? Ang atonement, at one meant, no? So para mag-join ang tao sa Diyos, dapat meron siyang covering sa kasalanan niya. Otherwise, makikita siya ng Diyos na may dalang kasalanan. So, ganito po yan kung bakit tinuturo ko po ito. Because there are people who is saying that yun daw blood ni Christ, okay, is not enough. So Christ must go to the fire, all right? And then pay the sins here. Because dito daw dinala yung kasalanan ng tao. Isusulat ko yung sin, no? Talagay ko dito. So yung mga kasalanan natin dito dinamp. Pero ang tanong ko, kapatid, may tanong ako sa iyo. Sa sino mang naniniwala niyan? May tanong ako sa iyo. Yung mga sin mo ngayon, na nasaan? Yung mga kasalanan mo ngayon. Kung yung kasalanan dito itinapon, bakit may kasalanan ka pa? Paano kung nagkakasala ka pa ngayon? Ano ang nagko-cover nun? Ito kasi ginamit nilang verse, no? Punta na tayo, tumbukin na natin kasi ito naman yung issue natin eh. Kaya nga alam niyo po mga kapatid, ito yung doktrinang pinaniwala ng iba dahil sa assumption na si Kristo ay namatay sa krus at pumunta sa impyerno afterwards, yung kaluluwa niya, at doon binayaran ang ating kasalanan sa apoy ng impyerno. Doon iniwan ang kasalanan. At ito sabi ng Bible sa Hebrews 9, ito po yung kanilang ginagamit na verse. Okay? Ito sabi ng Bible ganito. Sa verse 26, Hebrews 9:26. For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world, had he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. So nag-sacrifice siya, no? And then, verse number 27, it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So Christ was once offered to bear the sins of many, and then, semicolon, so ibig sabihin, it is a separate statement, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So sabi niya, nung nando si Kristo sa cross, nag-offer siya ng kasalanan ng kanyang katawan, namatay sa cross, di ba? So nasa kanya ngayon yung kasalanan natin. Okay? At nung siya bumaba, yung kaluluwa niya bumaba, dinala niya ngayon yung kasalanan natin doon sa impyerno. Okay? Iniwan niya doon, dinamp niya doon. Okay? Pagkatapos,
Alright? Yun na. Nag-ascend na siya, right? Nag-ascend siya. At nag-appear siya, sabi niya, yung appearance niya for the second time. No? Actually, this is connected to sa tribulation periods. Yung pag-appear ni Jesus Christ for the second time sa mga Hudyo. No? Pero kunin na lang natin ito as a context na kung saan po yung sin ay wala na kay Kristo. Wala na sa Kanya. Bakit? Di ba may sin siya sa ibabaw ng cross? Tama? Kanino sin yun? Sin natin. At kung siya'y bumaba, pag alis niya doon, wala na siyang kasalanan. So, ang assumption na yung galit ng Diyos ay dito niya naranasan at yung sin, dito rin niya iniwan. Kaya lang, ang tanong, mga kapatid, bakit meron pa tayong sin? Paano yung sin na nasa atin ngayon? May sin ka pa ba? Meron. Sabi nga ng Bible sa Persian 1:9, di ba? If we confess our sin, ibig sabihin may sin pa tayo. And you say na wala kang kasalanan, sinasabi mo, liar ang Diyos kapag sinasabi mo wala kang kasalanan. Because ikaw ay may kasalanan pa rin. Amen? Pero ang tanong, mga kapatid, bakit pagdating sa white throne judgment, you are righteous? Inimpute ng Diyos ang righteousness sa atin, tama? Pero as I've told you, you cannot impute righteousness to a person without the covering. And that covering must be the blood. The blood covers man. Kaya nga ako makasalanan, tama po? Kakasala ko hanggang ngayon no? And if I confess my sin to God, alam niyo po ba na ang pwede lang maglinis ng aking kasalanan ay hindi apoy? Hindi po apoy. Kung ako po ay hihingi ng tawad sa Diyos dahil sa aking present sin, kasi hindi pa ako finally sanctified, no? Kasi may body pa ako no? Alright? May body pa ako at yung body na yun nagkakasala. And you know, if I want to be cleansed with my sin, at present sin, no? What I need is, I think, nothing but the blood. Because that is in verse number 5. Up to verse number 7. This then, 1 John chapter 1, verse number 5 to 7. Pakibasa lang, Brad. Okay, ako na lang, sige. This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. So we're talking about the Christians. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and what? Cleanseth us, what? From all sin. See that? From all sin. Dugo pa rin, mga kapatid, na naglilinis sa kasalanan natin. We are being covered by the blood. Kaya nga hindi nakikita ng Diyos ang ating kasalanan because the blood covers us. It is the blood that covers us. Ito nga yung maliwanag sa Bible, sa Romans. Kaya nga, you cannot have God's righteousness unless the blood is there. The blood must be on us. Because hanggat wala yung blood, you cannot have the righteousness of God. Remember that. Okay? Let's check the Bible. Romans chapter 4. Romans 4. Okay, punta tayo sa Romans chapter 4. Romans 4. Go to verse 6 to 8. Kaya palpak yung turo na yan Amen? Kasi bakit? Sabi nila, yung kasalanan daw natin, dinala ni Kristo doon sa impyerno. Tama? Paano kung nagkakasala pa tayo? Sino ang maglilinis sa atin sa makasalanan ng ating ginagawa? Sino? At ano? Walang iba kundi si Kristo. Ang kanyang dugo ang maglilinis. Romans chapter 4, verse number 6 to 8. Romans chapter 4, verse 6 to 8. Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputed righteousness without works, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Yun Paano ma-impute ang kasalanan sa iyo?
Okay? Cha-charge sa'yo kapag wala kang forgiveness. At bakit hindi mo makukuha ang forgiveness? Kasi wala kang atonement. Ayun yun, no? At bakit wala kang atonement? Wala kang blood. Noon, unang panahon, animals sa ginagamit nila para ma-atone. Pero ngayon, anong atonement ang kailangan mo? Ha? Kung ito'y naging obsolete na, ha? Tinawag nga si John the Baptist, right? Para ituro kung ano yung atonement. Ngayon, sa ating panahon. So, you need the blood, right? To be forgiven. To atone your sin. So you can be reconciled to God. You need the blood. And the blood covers you. Kaya nga sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 1, yun nyo, gano'ng kahalaga yung blood sa isang tao, no? Yan nga po, mga kapatid, no? Pagka sinabi nilang si Kristo daw ay pumunta sa impyerno at doon siya nagbayad ng ating kasalanan, anong ginagawa ng blood? Anong ginagawa ng blood? Ha? Bakit kailangan pa ng blood? Para pag tayo nagkasala, saan tayo tatakbo? Ha? Sa blood ba ni Kristo o doon sa apoy ng impyerno? Sa palagay ninyo, kung tayo nagkasala, saan tayo tatakbo? Still the blood. Still the blood. No? 1 Peter chapter 1, verse 2. Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. See that? How important is the blood here? Sanctification of the Spirit, sprinkling of the blood of Jesus Christ. How important is this, mga kapatid? It is part of your salvation. It is part of your salvation. You cannot be saved without the blood of Christ. Yun ang ibig sabihin niyan. If the blood is not on us, my friend, we cannot be washed from our sins. We cannot be justified from our sins, and we cannot have the righteousness of God. Kahit po maging righteous ka pa kung wala yung dugo. Kasi nga, everything, it's about the blood. No? Kaya nga yung atonement ng tao through the blood. Kaya makita ninyo, mga kapatid, yung righteousness nangyaring naibigay sa tao sapagkat nabuhos ang dugo. Yung dugo ng Panginoon ang siyang nag-cover sa tao. No? Ito yung covering eh. It's a covering. Parang ganito yan, mga kapatid. Ito yung makasalanan. Oh. Ito ang Diyos. Anong namamagitan sa kanilang dalawa? Di kasalanan. Tama? Ngayon, para yung kasalanan na yon hindi magiging hadlang, yun ay tatakpan ng dugo ng Panginoon. No? Kaya nga po, hindi niya na mariremember yung kasalanan eh. Because mayroong covering ng blood. Tama yun, Hebrews chapter 10. Okay, Hebrews chapter 10. Kaya nga po, mga kapatid, malayong-malayo yung turo na yan. Huwag nilang igigit yan ay tama. No? At nagyayabang pa yung mga yan sa Facebook, sa YouTube, na sinasabi nilang yung aral nila, yun ang tamang aral. No? Yun daw sa atin, mababaw. No? Gusto daw nila malalim kasi nga sa impyerno nga naman, di ba? So, ibig sabihin, yan palang doktrina na lang, malalim. Kasi galing yan sa impyerno, no? Ganon kalalim, no? Ay, grabe, no? Tingnan natin. Hebrews chapter 10. Okay. Verse number 14. 10:14. Yan. Hanggang verse 18 tayo. Hebrews chapter 10, verse 14 to 18, the Bible said, For by one offering he hath perfect forever them that are sanctified, whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and their minds will I write them. And their sins and iniquities will I remember no more. Now, where remission of these is, there is no more offering for sin. So, kita mo yan, mga kapatid. So, yung forget, yung the sins and iniquities will I remember no more, mga kapatid, it is through the blood.
Alright? Either sa mga Hudyo yan o sa mga Hentil. We come to Christ because of the blood. The Jewish people will only be received by God through the blood. It's through the blood. Tandaan natin yung remission na sinasabi ng Bible, na kasalanan nila, yan dahil sa Panginoong Jesucristo yan eh. No? Tignan niyo sa Romans chapter 3. Kaya, makakalimutan ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Meron silang ginawang kasalanan, nakalagay sa Bible yun eh. Pero only the blood, ang siyang magiging paraan ng Diyos para yung mga sins na yon will be what? Forgiven and forgotten. Romans 3:25. Romans chapter 3, verse 25. Whom God hath set forth to his blood to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Oh, yun, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past. Yun ang Old Testament. Ang mga Hudyo kasi, dahil nga, pumalpak na sila. Yung word na pumalpak, ibig sabihin, wala na, hindi na nila nagawang natupad ng mga ordinances. No? Hindi na naayos. Ang temple, hindi na maayos. Yung pag-alay nila, hindi na maayos. Kaya alam niyo pong ginawa ng Panginoon, kung makita ninyo, yung veil, alright, di ba yung, dito sa New Testament nangyari yun, dito na pala nangyari, dito, during this time. Drawing ko na lang dito, So may separation yan, dalawang yan Yung holy place. Holy of Holies. Holy of Holies. At saka yung yung holy place. May separation yan no? And what separates the two? Itong veil na ito. Itong veil na ito. Nung nangyari po na namatay ang Panginoon, okay? Nawala ito. Nahati ito. Okay? Naging twain, from top to the bottom. So lumilitaw mga kapatid, itong ordinances na ito, okay, itong ordinances na ito, na walang halaga ito. Bakit? Kasi nabuksan yung veil Kasi unang mawawala ng halaga dyan, yung high priest. Kasi bakit? Yung high priest lang kasi yung pwedeng pumasok sa loob. Plus, yung ordinances. Nawala ng halaga yun. Okay? Kaya naging dead works na yan. Kaya nga nung paghati niya, ibig sabihin, tapos na. Tapos na. Wala nang kailangan ng tao. Tapos na. No? Ando na yung tamang atonement. Tapos na. Yun ang nagsisignify, yung paghati ng veil na yun, yun nagsisignify, tapos na yung pag-alay ng sacrifices. Tapos na. There's nothing, no need for any sacrifices kasi yun, significant yun binuksan na ng Diyos yun No? Ang Diyos ang gumawa nun, mula sa taas, pababa. Ang Diyos ang gumawa nun. So, ibig sabihin, doon pa lang sa cross, mga kapatid, kitang-kita mo na, it is already done. It's already done. Tapos na. Kaya no need to go. Kaya nga, nung dumating ang Panginoong sa Kristo, doon sa impyerno, sabi nga nila, pumunta si Kristo sa impyerno, okay, tanggapin na natin, napunta si Kristo sa impyerno, pero may ginawa sa impyerno. May ginawa sa impyerno. Hindi nasunog. Alam mo ginawa niya? Nag-preach ng gospel. Bakit siya nag-preach tapos na Good news na nga ito Good news na ito, di ba? Na yung forgiveness ng mga nakaraan, dahil sa mga blood animals na yan, mga kapatid, actually, it's just a credit, no? Kumbaga sa meron pa silang kailangan na blood to pay their sins and take away their sins. Kasi sabi ng Exodus 34:7, lahat sila, kahit nag-alay sila ng sacrifices, they're still guilty. Sa Hebrews 10:4, kailangan pa rin nila ng final sacrifices because hindi sila perfect. Kahit sila dumarating dito, hindi sila na-perfect. Kahit ginagawa nila ito, hindi pa rin sila perfect. Yung sin at guilt nila, asa kanila pa rin. Hindi pa rin naalis. No? Ang ibig sabihin nun, they need the Lamb of God. They need Jesus Christ. Kaya nga si John the Baptist, sabi niya, behold the Lamb of God. Is taketh away the sin of the world. So the final sacrifice is this one. Kaya nga sabi ng Bible, wala kailangang offering pa. Hindi na nga nangangailangan ng Diyos ng offering, tama? Humihingi pa ba siya ng offering? Hebrews 10:26, sabi niya, Hebrews 10:26, if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth,
Ibig sabihin, i-reject mo na si Christ, there remaineth no more sacrifice for sins. Ni-reject mo si Christ, wala nang sacrifice for sin. This is the final one. Alright? Dito na naghinto ang mga sacrifices para sa kasalanan. There's only one sacrifice. Kaya nga, importante po maintindihan natin ito because nung si Kristo yung namatay sa cross, yung sabi niyang it is finished, He paid the penalty of death. He paid the penalty through physical death. Alright? At nung si Kristo ay nagsabing, my God, why hast thou forsaken me? He paid the penalty of spiritual death. He was separated to God. Okay? Kaya nga, it is finished. It is done. It is done. Okay? Tapos na. No? Now, it is important to know na yung atonement, mga kapatid, is through the blood. Romans 5:11, okay, tignan nyo sa Bible. Romans 5:11. Ito yung one verse, okay? 69 verses po, against one. 69 verses against one. 69 is 13. Tama? That's, pwede ka maging 13, multiplication of 13 bang 69? Pwede mong makita yan. 39 is multiplication of 13. 39 is a multiplication of 13. Diba? Oo. I-divide mo sa 13 ng 69. Anong lilitaw? Hindi siya divisible ng 13. Okay. But anyway, what is important is this. There's only one verse in the New Testament. Pero this one verse is so important because ito yung nagsasabi kung ano yung kailangan natin sa ating panahon. Okay? Ang kailangan natin sa ating panahon, okay? Siyempre, dito sa Old Testament, ang kailangan dito, yung priest, right? So dito, ang office ni Christ ay high priest sa New Testament. Tapos ano pa ang kailangan? Sacrifices. Okay? Anong sacrifices na yun? Sacrifices. And that is the sacrifice, blood. Sacrifice. So what is needed in the New Testament? What is needed in the New Testament? Ang needed sa New Testament is the high priest. Bakit yung high priest? Kasi nagkakasala pa tayo eh. No? Right? Kasi merong adversary, the devil. Right? Itong high priest, ang high priest naman, another thing about the high priest, siya rin yung, siya yung namamagitan sa tao at sa Diyos. Yung high priest, right? Dito, yung high priest. Si Kristo naman siyang namamagitan sa tao at sa Diyos. Tama? Pangatlo, siya rin ang nag-o-offer ng blood sacrifice. And Jesus Christ, in the Word of God, in Hebrews 9, He offered the blood. And whose blood is that? His own blood. According to the book of Hebrews, chapter 9. He offered His own blood. So, ang trabaho ng high priest dito, mag-offer ng blood. Mamagitan sa taong makasalanan. At kung meron mga adversary, siya ngayon, mga kapatid, ang tatayo, laban doon sa adversary. Kasi sasabihin niya, ang adversary, most of the time, walang iba kundi yung wicked Satan, yung masamang si Satanas. Okay? Si Satanas. So, ang accusation ni Satanas, nagkasala kayo. Sa impyerno kayo pupunta. Sa Old Testament ito, ha? Sabi ng high priest, okay, God provided the lamb. God provided the lamb. Nag-shed sila ng blood ng mga animals. Ngayon, dito naman, pag nag-accuse yung devil, according to 1 John chapter 2, verse 2, di ba? Kaya basahin mo yung Brad. Alam niyo kung ituturo niya? Pag nag-accuse yung devil, meron tatayong advocate, yung high priest natin. Sino yon? Verse 1. 1 John 2:1. Basa. Okay, Brad. Saan po yan? Di pa nakita? Sige, ito na lang. Okay. 1 John 2:1. 1 John chapter 2, verse 1, My little children, these things write unto you, that ye sin not. Okay. Sin not. Tapos, And if if any man sin, and if any man
sin, Ayan na, no? we have advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Yun yung high priest natin, okay? Tandaan natin yan. Sa New Testament ito, okay? Verse number 2. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole Okay. world. So, pag nag-require ang Diyos ng sacrifice, okay? Ang advocate natin, ang siya magsasabing, yung sacrifice na ginawa niya sa cross. So, anyone that will come to God must come through the blood. Right? Yung propitiation, yun ang acceptable sacrifice. Ang propitiation, it will come only through the blood. It's through the propitiation. Tingnan niyo, or propitiation, sabi nga nila. Romans chapter, you see, Romans chapter 3. Balik tayo sa Romans 3. Sabi niya, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Everything is the blood. Kapag ang tao nagkasala ngayon, saan siya pupunta? Sa blood. Si Kristo, anong panglaban niya sa Satanas? The blood. Alright? Blood sacrifice. Kaya nga sa New Testament, makita ninyo mga kapatid, walang binabanggit dito na ang tinuturo ni Christ, o yung tinapon ko na yung kasalanan nila sa impyerno. Wala kang makikitang ganun. At ang palagi niyang sacrifice na iyo as ituturo, okay, para huminto yung diablo, ito. How can you overcome the devil? Tanong ko sa inyo, how can you overcome the devil? You go to Revelation chapter 12. Sa tribulation period, may nangyari. May mangyayari. That ang accuser, lilitaw siya. Revelation 12:10. Lilitaw yung accuser dito sa tribulation period. And I heard a loud voice saying in heaven, how is come salvation and strength, the kingdom of our God, and the power of his Christ? For the accuser, that's the devil, of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Kaya nga si Kristo, siya ang advocate. And they overcame him, what? By the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Kaya nga importante po yung blood, no? Kasi yun ang final no? Yun ang final. To overcome the devil, to overcome the accusation of the devil. Alright? Yung advocate, sasabing, it's my blood that washed their sins. It is my blood that covers their sin. So, ang power, mga kapatid, nandoon sa blood. Yun ang power, nandoon sa blood. Revelation 1:5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in His own blood. So, ang purging, okay, ang washing, ang cleansing, mga kapatid, hindi sa apoy. Amen? Sa metal, pwede yan. Pero mga kapatid, it's not sa soul ng tao. Soul ng tao sa Leviticus 17:11, ang atonement ay sa blood. Kaya pinipilit ko po ito mga kapatid, sapagkat para po maahon sila sa maling turo. Okay? At may balik ko sila sa dugo, hindi sa apoy. Kasi yung apoy ang pinipilit nila. Dugo ang siyang nagligtas sa atin. Dugo ang nagbigay sa atin ng final atonement. Dugo ang siyang maghuhugas sa ating kasalanan. At dugo rin ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para labanan ng diablo. It's all about the blood. No? It's all about the blood. Kaya nga, ang talagang issue talaga, ever since, walang iba kundi yung dugo eh. Bakit? Paano na ipapasa sa atin ang kasalanan? Di ba dahil sa birth, sa kapanganakan? Sa palagay nyo, hindi involved yung blood doon sa kapanganakan? So, ibig sabihin, yung dugo na naipapasa sa atin, dala-dala ang kasalanan.
Amen? Pag nanganak ka, may kasalanan siya, dala-dala sa nature niya, sa kalikasan niya. Dahil lang naghatid doon ay ang dugo. Tapos manganganak din yung anak mo, may papasang kasalanan doon sa next generation, yung sinful nature. Alam nyo kung ano maghahatid? Yung dugo din. Right? Next thing, ganun din. Kaya yung nananalaytay na dugo sa atin, galing kay Adan yun. Dugo ng isang makasalanan. Kaya hindi pwedeng mamatay ang tao para sa kanyang kasalanan kasi makasalanan nga siya. So kailangan niya ng innocent blood para ma-replace yung kanyang sinful nature. Okay? Ma-replace ng blood na kung saan hindi nagkakasala. And that's the reason why kung bakit kailangan ng blood atonement, because ang problema natin ay nasa dugo natin. And we need the blood of the Lord Jesus Christ. Okay? Yung soul ng tao na makasalanan can be covered by the blood. And that's the reason why na-impute sa atin righteousness ni Christ because we have His blood on us. Amen? Naalala niyo yung Genesis kanina, chapter 3, sabi ko sa inyo, alalahanin niyo ito. Ganun na nangyari. Una, umagos muna ang dugo. Tapos, na-cover sila ng So, umagos muna yung dugo. And then, Jesus Christ gave His righteousness to us to cover us. So that, kapag tumitingin ang Diyos sa atin, we are what? Justified. Alam niyo yung explain ng justified? We are clear of guilt. Kaya sabi ng Romans chapter 5, no? Romans chapter 5. Napakagandang study nito, mga kapatid. Alam niyo kung bakit nagkaroon ng incarnation? It is because of this atonement. Bakit dumating si Christ? Because of this atonement. Amen. Kaya nga, para ba nakasentro lahat dito eh, no? Lahat ng sa issue ng kaligtasan, dito nakasentro. Ang issue ng pagdating ni Kristo, dito sa atonement na ito. Kaya sabi ng Bible, sa Romans chapter 5, kung makita po ninyo, sa verse 9, Brad, Romans 5:9, okay? Then, being now justified by His blood. Say mo na. Romans 5:9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Yun. Yun daw pot ng Diyos, mga kapatid. No? Yung galit ng Diyos, doon ka maliligtas. Bakit ka maliligtas? Kasi nga, tulad nga nito, di ba? Galit ng Diyos yan eh. No? Pero bakit hindi po sila nakaranas ng galit ng Diyos? Ang nakaranas, yung mga pamilyang walang dugo sa harapan ng kanilang tahanan. Nangamatay sila. No? Nangamatay yung mga firstborn. No? Nangamatay. Right? Yung judgment dumating sa kanila. Pero yung mga tao na may dugo, walang judgment dumating sa kanila. So, you are saved from the wrath of God because of the blood. No? Because of the blood. So, very clear kung bakit tinawag itong Passover. Okay? Sapagkat nag-pass over ang Diyos. Ibig sabihin, yung judgment hindi dumating sa kanila. Kaya Jesus Christ, sa 1 Corinthians 5:7, kung bakit tinawag na Passover si Kristo, our Passover Lamb. Kasi nga, yung dugo niya nasa atin. Para pag dumating yung judgment, white throne judgment, may dugo sa atin. Hindi tayo pupunta doon sa impyerno. Okay? Right? Okay. So, our final conclusion dito, mga kapatid. Anyone who is teaching that Jesus Christ suffered in hell or burned in hell because of our sins, mga kapatid, they are teaching lies. And it is a very dangerous teaching because you attack the blood atonement. Amen? You attack the blood atonement. You lessen the power of the blood.
and you said that you are believing that Christ's death on the cross is insufficient to pay your sin. Binayaran na ng Kristo doon sa cross eh. Palagi mo, may pambabayad ka pa bang iba? Hindi, pastor, kailangan siyang, for the wages of sin is death eh. Doon kailangan sa impyerno. Pero wala namang gano'n sa Bible. Pero ba gano'n sa Bible? Wala. Ang nakikita mo sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yun ang binayaran ni Kristo sa cross. At ang kanyang atonement, okay, na kung saan po importante sa kasalanan, kaligtasan ng tao, ay pinrovide niya sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. What else we need? Meron pa ba tayong kailangan? Jesus Christ already paid the penalty. He already provided the propitiation for our sins. Kaya na-cover tayo ng kasalanan. Kaya nga po dito, mga kapatid, kailangan siyang magbuhos ng dugo because time will come, mga kapatid, time will come. Ito mangyayari, time will come. Alright? Time will come. Nagsasalita ang Satan. Kailangan nilang ma-redeem. Okay? Kailangan ma-redeem ang soul nila. Pero mga kapatid, ituturo lang ng Panginoon ang blood. Sabi ng 1 Peter 1:18, yung redemption natin ay hindi sa silver and gold, but our redemption is through the blood, the precious blood of Christ, a lamb without blemish and without spot. That is our redemption. Satan, magre-require siya ng payment ng kasalanan. Okay? Yung blood pa rin ang ituturo ng Panginoon as the payment for sin. Because that is the atonement for our soul. It's through the blood. Amen? It is not through the fire. It is through the blood. And that is very clear in the Bible, my friend. Okay? Wala ka makikita is through the fire. Na nag-alay ang mga tao noon para sa apoy. Hindi. Nag-alay sila para sa dugo. Kaya nga, what can wash away your sin? Nothing but the blood of Jesus Christ. Nothing. Wala na pong iba na makapaghugas sa kasalanan. Wala nang mag-a-atone sa kasalanan mo, mga kapatid, kundi po yung dugo ng Panginoong Hesus Kristo. This is the final atonement. And nothing else more is needed. He already paid everything. What we need is already there on the cross. His death and His shed blood. Amen. Yun ang kailangan natin. Okay, now, next. Some people ask me, sabi nila, Pastor, bakit kailangan pa niyang mag-resurrect? Actually, kailangan pa nga niya mag-ascend eh. Alam niyo bakit? Kailangan niya mag-resurrect. Okay, bakit? Sapagkat kailangan niya mag-ascend. Bakit kailangan niya mag-ascend, Pastor? Ito po ang sinasabi ng Bible. Tingnan niyo ha. Nung siya po ay nag-resurrect, nag-ascend po siya, no? Okay? Actually, kung titingnan natin, may mga visits siya sa langit eh. May mga visits. May mga visits siya. Kasi bakit? Nung siya namatay, anong nangyari? Nag-resurrect, di ba? Kasama yung Old Testament saints. Right? Saan siya pumunta? Dito sa paradise. Ito. Dito sa paradise. Dito. Dito sa paradise. Dito siya pumunta. Okay? Ito na yung paradise. Eh. Ito na yung paradise kaya. Okay. Actually, ito ngayon yung substance ng shadow. Dito sa parong ito, may tabernacle, right? Tabernacle. Oh. Ngayon, anong purpose ng tabernacle? Dadala yung blood sa loob ng dito, Holy Holies. Okay? Saan ilalagay yung blood? Sa mercy seat. Tama? O, dito ilalagay. Yan ngayon yung final place ng blood eh. Sa Hebrews chapter 9, ito po sabi ng Bible. Tignan nyo Okay? Alright, tignan nyo, sabi ng Bible. So verse 11, but Christ being common high priest. Siya ngayon yung high priest, right? Okay, high priest. High priest of good things to come by a great and more perfect tabernacle, not made with hands. That is to say, not of his building. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood. He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and asses
and hyper, sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through this eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? For this cause, he is the mediator by the means of the New Testament, by the means of death, for the redemption of transgression that were under the first testament, they which are called may receive the promise of eternal inheritance. So what happened? What happened? What happened? Saan niya inala yung ating mga, saan niya inala yung kanyang dugo? Ha? Saan niya dinala? Doon sa heaven mismo. Doon sa mercy seat ng Diyos. Doon niya dinala. Okay, ang blood niya. It means, kung anong nangyari sa panahon ng Old Testament, na dinadala nilang ng high priest, yung blood sa loob ng holiest of all, or Holy of Holies, okay? Similarly, ganun din ang ginawa ng Panginoon. He brought His own blood, kaya na-settle ang lahat. Na meron ng final atonement. Ando na yung blood, okay? Where's the blood right now? Where's the blood? What do you think? Where's the blood of Christ right now? Some people said it's in the mercy seat and it's still liquid. All right? But ang importante mga kapatid ito, what is important? Hindi natin alam kung paano nangyari talaga yun, but God said that He went to that place of heaven, then offered His blood there. Through the Spirit, through the eternal Spirit. Basta ang importante mga kapatid, final niya lahat. Yung picture dito sa Old Testament, ginawa niyang literal na ito, at ang dugo niya mga kapatid, ang siyang naging finals offering. So what do you need to see? Para maniwala ka mga kapatid, the final atonement is the blood. It's the blood. Amen? Kung dumaan man siya dito, pero ano lang to, parang sabi nga nila, 3 oras lang siya dyan. Okay? Pero ano ginawa niya, kapatid? Para mag-suffer? For what? He already suffered here. He already shed His blood. Amen. Tama ka, Brad. Double jeopardy na yan. Oh, double kill na yan. Alam niyo ba si Daniel, isang picture ng gospel, no? Death, burial, resurrection. Si Daniel Noong si Daniel, nilagay siya doon sa den of lions. Yun ang picture ng death ni Christ. Okay? At nung tinakpan yon, mga kapatid, yun ang picture ng kanyang burial. So early in the morning, dumating si Darius doon. At tinanong niya, Daniel, yung bang living God na sineserve mo, niligtas ka ba niya mula sa mga bibig ng lion? Alam mo, nagsalita si Daniel. Sabi niya, yes, niligtas ako ng aking Diyos. Ngayon, inalis ngayon si Daniel, which is the picture of resurrection, right? Galing siya doon sa den of lions, inalis siya, that's a picture of resurrection. At nung nag-resurrect na siya, nung umalis na siya doon, mga kapatid, buhay pa siya. Di ba dapat papatayin siya? Hindi siya namatay. Oh. Tapos na Alam mo ang ginawa? Yung mga taong nag-accuse sa kanya, yun ang itinapon doon sa den of lions. Hindi na si Daniel kahit buhay pa siya. Kasi bakit? Na-serve na yung justice. Na-serve na yung kanyang naging kasalanan sa mata ng mga tao. Wala nang uulitin pang idala siya doon sa kamatayan ulit. Wala na. Magiging double jeopardy yun. Amen? Kasi once na nabayaran mo na ang kasalanan mo, hindi ka na magbabayad ulit. Tapos na Similarly, nasabi nga ni Pastor John, bayad na dito Bakit magbabayad pa ulit? Double jeopardy na yun. Amen? Praise the Lord for that. Amen. Praise the Lord. Okay, so that's all, folks. Amen. Thank you sa ating Panginoon, most especially. Sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataon na tayo makapagturo ngayon. Alright? So, shout out muna po tayo. Sarap ng rice coffee, Okay, so shout out tayo.
Shout out sa lahat ng sumubaybay sa oras pong ito. Shout out to Sister Elisa Abito. Amen. At yung kanya pong Mr. na si Michael Abito. Amen. Meron na rin Pastor silang Mike baby. Alam mo yung pangalan ng baby? Ano po? Ano kasi pangalan ng baby na? Parang gano'n eh. EJ. The TJ po. Basta merong ano yan eh. Hanapin mo na lang. Sige po. Sino pa ba? Okay, si Sister Sheila Faye Valdez. Amen. Amen. Sister Jennifer Salibad. Brother Arnold NG. Gemma Di Guzman Ermitanyo. Pastor Wise Abito. Brother Joel Sinamban. Si Sister Jaisel Pascual. Roswell Nunag, yun, nanonood. Nasa hospital po siya. Habang nagbe-drain ng fluid. So, pagaling ka, Brother Roswell. Amen. Kami nananalangin para sa iyo. At maging po si Sister Leia Recla. Yan. Nolan May Francisco Pilenya, Brother Christian Solano. Amen. Sister Lobelia Patungan. Yeah. Sister Maricel Atanasio or Miracle Atanasio. Brandon Heronilia. Si Prince Arjun Kapili. Si Anwar Sian. Brother Anwar. Dax Baarde. Amen. Amen. Si Sister Caliana Rose Gonzalez Nicolas, ex Taraki, from La Union. At maging po si Pastor Jomari Prasio, Emmanuel Fundamental Baptist Church. Brother Luis Sia, amen. Kasama natin siya ngayon. Luis Antonio Sia. May mga graduate ng Bible School po ito. Brother Daniel Ray Guloy, Sophia De Los Reyes, Franz Eli, si Remuel, Ann Oberejo, Alexander Reyes Tan, Edna Apostol, Bulani Muleto, si Cherry Lopez Infante, at maging po si Brian Infante. Amen. At maging po si Joshua Romero Cervantes, Cornelio Carig, si Jeric Villaruel, si Ana Tay, Mika Punsalan, at Cathy Lumawig, Grande Pacanya Panilag, si Elaine Dilon, at maging po si Jeremiah Franco. Amen, Brother Jeremiah. Si Ovi Infinity, Eliza, si Grace Spirit, at maging po si Sister Carla Corpus, Pastor Alan Stella, Brother Francis Vicente, Pastor Arnold Rapsing, James Gidoy del Pilar, Jem Meranya, at di ko alam itong basahin yung isa. Kompletohin natin yung picture. J.R. Eliorango, yan. Oscar Lima, Kaina Ibe, Yo Mario Garcia, at maging po si Sister Jennifer Pascual. Amen. Amen. At marami pang iba. Amen. 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 Pastor Jomar Rivero. Amen. All right, great topics. Si Lord, I Need You. Yan. Channel. Amen. Sama natin yan. Ako'y nahihiwagaan. There's power in the blood.
Okay. Alright, so mag-pray na po tayo. Brother John Aldrin, ikaw na mag-pray. And then closing. Sige po, tayo po'y manalangin na Panginoon namin Diyos na nasa langit. Maraming po salamat, Panginoon, na sa gabi pong ito, Panginoon, sa pag-aaral po, Panginoon, ng inyo pong mga salita, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, na sa paggamit niyo po, Panginoon, sa aming pong pastor, na mighty, Lord God, sa wisdom, Panginoon, at understanding, Panginoon, na inyo pong binigay, Lord. Sa kanya po para mapaliwanag po, Panginoon, ang patungkol po, Panginoon, sa inyo pong banal na dugo, Lord God, na naglinis po sa amin po mga, at nag-cover din po sa amin po mga kasalanan, Lord God. Maraming po salamat sa gabi pong ito, Lord, at sa bawat isa rin pong sumubaybay, Lord God, sa pagpapala po ninyo sa amin po. Lord, pasalamat po namin lahat po ng mga bagay nito, Lord God, ay because of your grace, Lord God. At pagpalain niyo po patuloy, Lord God, ito pong ministry pong ito, Real KGB Believers, na marami pa po, Panginoon, marami pa po, Panginoon, maabutan ng mga katotohanan po, Lord God, mga tamang doktrina, Panginoon, maitama po, Lord, ang mga mali pong katuruan, mga heresy, Lord God. Tulungan niyo po sana, Panginoon, patuloy po ang aming pong pastor at ang mga staff po nito, Lord God, na magpatuloy pa po ito, Lord God. Pagpalain niyo naman po sana, Lord God, ang bawat isa po sa kanila pong kalusugan, Lord God, na hindi po itong maging hadlang, Panginoon. Nandito po sa ministry, napaka-importante po, Panginoon, sa panahon pong ito. Lord, kayo po, Panginoon, ang pinapasalamatan po namin sa gabing ito, Lord God. Lahat po ng papurit po sa salamat ay sa inyo lamang po, Panginoon namin Diyos. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Amen, amen. Okay, please like, share, and follow our Facebook page. Gayun na din po sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Nang sa ganyan kayo po ay maging updated sa lahat po ng ating latest videos. Okay, once again, good morning, good afternoon, and good evening. Real KGB Believers now signing signing off. God bless po.